Makakain na tayo ng pansit o palabok. Sige, so ano na tayo? Part 4. Dami na natin na-cover. Sige, so assuming na lang na nakolektan nyo na lahat ng data nyo at mahigit na tayo sa 50%, ito na ang gagawin natin for this meeting. Well, for the next week. Data gathering procedure. So far, okay naman tayo dyan. How do you gather data? Primary, secondary. Well, hindi tayo gagamit at tertiary. Pag sinabi kong primary, naalala nyo na kung ano yun? Primary data. Wala pa? Okay lang. Kaya ako nandito para sabihin. So, kung hindi nyo alam ang primary, more likely, hindi nyo naalala kung ano secondary. Naalala? Okay lang. Sige. Mamaya naman ako magpapatest eh. Tapos, after that, statistical treatment of data. Okay? Data preparation, how do we prepare the data? Kasi sa statistical treatment of the data, this is like the process of you cooking your data. Nakuha nyo na yung mga ingredients. Lulutuin nyo na. Pero syempre, bago natin lutuin, kailangan alam natin kung gaano kadaming, ilang cups to, ilang cups ganyan, ganyan, ganyan. Kasi hindi naman pwede na magluluto ka ng tinolang malunggay, di ba? So, magluluto ka ng tinolang manok kaysa tinolang malunggay. So, saktong ratio din naman. Yun ang data preparation. Descriptive statistics. Sa madaling salita, how do we describe the data? Paano natin sabihin? Di-describe natin kung ano natagpuan natin. And inference. When we say inferential statistics, we try to infer. Kumbaga, we interpolate, we extrapolate. Pag sinabi natin extrapolate, it's as if na nagpipredict tayo. May nakuha tayong set of numbers. Paano pa kaya kung may nakuha tayo ng data up to 1 to 10? Paano pa kaya kung umabot ng 11, 12, 13, 14? So, may mga patterns. At yung mga patterns na yun, ayon sa nakolekta natin data. And interpolate within that data itself, pwede natin alamin in between the lines. Ang dami kong sinabi, pero di bale. Turuan ko naman kayo dyan. So, ito muna tayo. Data gathering procedure. Okay, so data gathering procedure provides a detailed step-by-step plan on how you will collect all the information needed to answer your research question. Diba? Kung naalala nyo sa methodology nyo, sinulat nyo kung paano nyo kukolektahin ng data. Paano nyo ba sinabi? Through survey, online, offline ba? So, walang tama, walang mali. Basta importante, nakokolekta nyo yung data. Papel, online, focus group, one-on-one. Basta sinabi nyo kung paano nyo kukolektahin ang relevant data nyo. Diba? Siyempre, meron tayong mga sampling method na sinabi natin, di ba? Namili tayo, purposive ba, o ganun-ganun. In every sampling method that we do, there's a way how we try to collect the data. So, as I mentioned, walang tama, walang mali. Basta importante, practical at tugma. So, kung kailangan nyo sabihin na we collected data using online, using a survey, that's all good. Importante dan disclose nyo. At sa part na to, sinabi nyo kung paano nyo na-collecta yung data nyo. So, you write this section to ensure your research is replicable and ethical and to organize plan for collecting valid data while also protecting the anonymity and voluntarily. Importante sa data collecting procedure na sasabihin nyo sa readers niya that you've done it ethically. So this is ethical. Paano pag sinabi kong unethical? Ano itsura ng unethical data collection? Parang parang ikaw lang din gumawa sa mga. Ikaw lang gumawa? Pwede. Ano pa? Unethical data collection. Use your imagination. Ano kaya itsura ng unethical? Yung walang paalam. That's an example, di ba? So, naalala niyo yung survey na pinadala ko sa inyo? Isulat nyo doon yung intention nyo at ano yung mga karapatan ng mga audience nyo. Ayon sa APA, ang karapatan nila is anonymity. Ibig sabihin, hindi kailangan malaman yung identity nila. Confidentiality, na hindi mo i-release yung mga mga information nila. Ano pa ba? Safety. Ibig sabihin, whatever you're doing doesn't compromise their well-being whatsoever. Their right to withdraw.
Kung ayaw na nilang gamitin, kung ayaw na nila maging part ng study mo, may karapatan sila na hugutin yung ano nila, pangalan nila. And lastly, meron silang karapatan to get access to your results. Kung experiment yan, sometimes sa experiment kailangan natin mag-ano yung tawag dito, yung blind effect. Pag blind effect, kunyari, lolokohin mo yung participant. Diba? Usually, pag natapos na yung experiment mo, may debriefing. Pag sinabi natin debriefing, familiar ba sa inyo? Hindi yung pagtanggal ng brief, debriefing. Pag debriefing, kailangan mo sabihin na, sorry, kailangan kong itago sa inyo muna yung, yung kailangan namin gawin para malaman namin yung response nyo. Every time na may mga ganong klaseng experiment that involves deception, that involves, kumbaga, secret, in the end, you have to disclose. So far naman sa grupo natin, wala naman tayo nag-e-experiment eh. Pero kung kailangan nyo mag-experiment, lalo na yung mga, kunyari, yung mga social experiment, kunyari lahat kayo nakatingin sa taas. Kayo yung mga cohorts, tapos bibilangin nyo yung mga tao na titingin nyo sa taas. Wala silang idea, bakit? Ganun din naman. Tapos binibilang nyo, chinecheck nyo. Usually, pagkatapos ng ganong klaseng experiment, you tell that person na inobserve nyo, ginawa namin to because of that. Huwag nyo na sila hayaan na naiiwanan sa ere. Because remember, we're all about ethics. So, one example of unethical experiment na ginawa is yung sa Zimbardo experiment. Sa Zimbardo experiment, ang ginawa ng researcher noong mga 1960s ito, Lucifer effect na. May isang grupo na ginawa, kumbaga role play, nasa ano sila, kulungan na setting, nasa kulungan na setting. Ang trabaho ng mga may isang grupo na ang trabaho nila ay maging jail warden. May isang experiment group na binigyan sila ng trabaho na manggulo lang. Okay? Hindi inaakala ng researcher nung inutusan niya yung experiment group na manggulo, itong mga respondent na kumbaga warden na maging aggressive sila. Na sinaktan talaga nila na gano'n. That wasn't part of the experiment. That wasn't part of the entire deal. Some people would say that unethical yung research. Pero ang importante nung natapos na yun ay dinisclose bakit itong grupo na ito kailangan nilang gawin yun. Bakit nila kailangan kumbaga maging rowdy. Ito ang naging response na saktan ito. Wala sa plano yun, di ba? So may debriefing kasi kung hindi natin i-debrief, lalo na kung mga psychological experiments yan, hindi natin masasabi na baka meron tayong lasting psychological impact. Buti na lang ang ginagawa natin, nangongolekta lang tayo sa data. Okay? Pero I'm sharing this with you. I don't know in the future, baka magustuhan yung mag-psychological experiment dyan. Okay? So, yun yung kailangan nyo gawin. Is to disclose the purpose of your research, to disclose how you collect data, and to disclose how you use your data. Okay, pula na buhok mo. Okay? Alright. So, tandaan nyo lang, whatever great you did, kahit gaano kaganda ang research nyo, and bakit yung ginawa yun, people will always ask you, bakit, how did you did it? Paano kayo nangolekta ng data? Kahit ang ganda na results nyo, lalo na kung research, yung tatanungin na, paano nyo na-collect yung data nyo? Paano nyo nasabi na ganyan? Okay, so, importante na in data gathering procedure, you have to tell how you gathered your data. Okay, next. Primary data. Not familiar? Hindi nyo naalala? Okay lang, sige. Kaya ako nandito para magturo eh. Sige. Primary data are any data that you collect primarily. Pilosopo. When you say primary data, it's first-hand experience. Okay? Ako, researcher, nakolekt ako siya. There's many ways to do this. Either surveys and questionnaires, asking a large group of people structured questions to gather quantitative data or opinions and behaviors. Pag primary data nanggaling sa'yo, ano yung ginawa nyo? Nangolekta kayo na survey. Primary o secondary? Primary. Kasi yun ay tugma sa research. Yung researcher ang naghanap. That's primary data. Again, observations. Yan, watching and recording people. You could observe. Kung naalala nyo yung qualitative, quantitative. If it's quantitative, it's surveys and questionnaires because we're using numbers, Likert scale, di ba? Pag qualitative, based on your subjective experience, observation yan, di ba? So,
may mga pros and cons. Maganda pag quantitative kasi may ano ka, may basihan ka, may numero kayo, objective kayo, may hirap kayo i-refute. Pero may mga certain na bagay na hindi makukuha ng numbers, na makukuha lang talaga siya ng experience, sa observation ng isang expert kayo yun. Doon papasok ang observation. So, ito lang yan. Walang perfect tool in collecting primary data. Depende pa rin yan. Basta kung quanti, survey. Numbers, quanti. Pag quality, observation. Okay? Provided na kayo ang expert na nag-o-observe at yung ino-observe nyo tugma sa research nyo. Right? So, kumbaga, kailangan nyo mag-research about Jollibee. Qualitative tayo. Pero ang pinapanood nyo, mga taga-McDo, malabo na yun. Okay? Huwag kayo magano sa McDo, ha? Bawal ang McDo. McJolly, pwede pa. Sige. Okay. Other one, interviews and focus groups. This is also primary source of data. Having one-on-one focus groups. Familiar ba kayo sa FGD, focus group discussion? Focus group discussion, FGD? Di pa? So, ang FGD, kung may interview one-on-one, pag FGD, mga 3 o 5 yan. May mga grupo, tapos ini-interview mo, doon kayo nakongolekta ng data. Ano kaya yun? Quanti o quali? Quali. O, diba? Quali siya. Galing nyo naman. Siyempre ako nagturo. Okay. So, if we have primary, we have secondary sources by someone for the purposes other than the current research project. Mga secondary sources, ayun yung mga nire-research nyo. Ayun yung mga nanggagaling sa Google Scholars. Ito yung mga nakikita nyo statistics. Ito yung mga ginawa ng ibang tao. Pero hindi porket ginawa ng ibang tao, masasabi natin na credible ba? Talaga? Credible ba? Hindi. So, may technique, may style din para kilatisin kung ano ba ang legit, ano ba ang valid, ano ba ang reliable na secondary data. Because we could all collect secondary data. You know what the challenge is right now na napakadaming information is disseminating what is true. Ako nga, sabi ko, kung meron akong superpower, sana ang superpower ko malaman ko anong katotohanan sa hindi. Kasi ang dami ng impormasyon online eh. Diba? So that is secondary sources. Kung may primary sources na nanggaling sa iyo, secondary sources ay nanggaling sa iba. And hopefully, yung hinahanapan yung resources ng iba ay may alam. Okay? So paano ba natin malalaman kung may alam? Oh, ito mga example. Government publications and data, mga statistics. Example, mga census data. Ano ba tugma para sa business? DTI, mga gano'n. Example. DPWH. Hindi, huwag kayo maniwala doon. Hindi legit yun eh. Loko yun eh. Pero alam nyo na, an example are government publications and data. Mga statistics, kumbaga, yan, example, Bureau of Labor and Statistics, yan. I don't see any other reason for them to falsify. Kumbaga, kung business, DTI, diba? DPWH, bahala na kayo. That's just an example. Academic and scholarly sources. Mga peer-reviewed journal articles, dissertations, and academic books. Makakatagpuan sa Google Scholars. Mga tao na ginawa na yung trabaho para sa inyo. Revlit. Sino nagsabi sa akin kung ano yung Revlit? Ikaw ba, ano? Ano yung Revlit? Revlit? Ano yung Revlit? Angeline? Revlit? O, sige, walang hula. Ano kaya Revlit? Review of related. Sinasabi ko na. Revlit ay review of related literature. Nire-review na natin yung mga literature na ginawa na ng iba. Kaya tinuturuan ko kayo na mangilatis na ano ba talaga yung legit? Ano ba yung kailangan? Ito advantage nyo kumpara sa amin. May AI kayo, may Google kayo. Pero siguraduhin niya pag nagtanong kayo sa ChatGPT o kahit anuman, na kaya nyo i-trace back yung source. Kasi itong drawback sa mga ganyan, ha? Minsan nag-iimbento lang ng sources yan. I'm telling you. Okay, I do researches for other people and I kinikilatis ko talaga. At the very least, kung gumawa kayo ng Revlit at sinabi ng ChatGPT ang sources nyo, APA 7 style, please highlight, lagay nyo at sana legit, sana totoo. Kahit abstract man yan, kahit wala man access, okay na sa akin yan. Because I can defend you as a teacher na may ganun talagang research. Okay ba tayo doon? O gusto niyo pumunta sa library?
Wag na, di ba? Ako din, ayoko pumunta sa library. Pero siguraduhin nyo lang na hinahanap yung secondary academic and scholarly resources, hindi yan ang galing sa lasing na matalino ba? Legit talaga siya, okay? So, dapat meron, alam mo, at this point on, dapat may subject na tayo how to use AI properly. Kasi we're on the advent of using AI. So, I have nothing against AI. AI is my new best friend. So, kailangan natin malaman kung paano siya gamitin properly. So, if we're gonna use AI for looking at academic and scholarly resources, make sure na traceable siya. Lalo na kaya wala pa tayong pinapagawang Revlit, okay? Kasi pag ginawa nyo na yung results nyo, and you have to interpret, you have to write according, may natagpo na yung findings. Okay, siguro na example, according to our research that 60% of Gen Z use more TikTok marketing than ganyan. This coincides with the research of ganyan, blah, 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 blah. Hanapin nyo talaga legitimately, di ba? Now, dahil sinulat nyo yan sa results nyo, pwede nyo ilagay yan sa Revlit. Kasi ito nagiging challenges. Pag inuna nyo yung Revlit, kung ano na yung natagpuan nyo, minsan nagkukulang. Meron kayong basket ng information dito, kumpletong rekado. Pero nung napunta tayo sa results, iba na naman. Sayang, di ba? So, ako lang unahin nyo na muna yung results. Nag-research kayo, bakit ganito kaya yung findings, baka wala, baka meron, pero may natagpuan kayo na pwede nyo dalhin sa Revlit. Okay ba yun? Para pag kailangan yung, hindi naman sa copy-paste, kung konting edit lang naman, yung Revlit nyo madali na rin naman. So, that's just a technique ba? Kasi pag inuna nyo yung Revlit, baka magkaroon kayo ng blind spot eh. Okay? So, academic scholarly resources, Google Scholar, yan Google Scholar nyo, nandun pangalan ko. Diba? Okay. Commercial and business publication, Harvard Business Review, IBS Review, mga, kumbaga, trabaho nila yan, just to make money, is to publish articles related to their field. Media and public records, such as news articles. Yan, Inquirer could be a good secondary resources. Kasi kumbaga may legitimately. Give an example of not. Ano kaya ang hindi legit na media publication record? Ano kaya ang hindi? Hindi legit na media and public record. Ha? Pages sa Facebook? Inquirer? Mga tabloid, mga ganun, example. Di ba? Tama, mga editorial. Although editorials are created in a way na they sound smart, doesn't necessarily mean na expert sila. Mga ganun example. So, you could use media and public records, news articles. Bahala na kayo kung anong mga you could use Inquirer, ganun. Basta nanggaling sa news. And I'm sure within the news business itself, meron silang paraan of disseminating of what is legit and not. Siyempre, bahala na kayo kung ano ba talagang, may mga biases ba whatsoever. Pero, we're not gonna delve into that. Okay? So, example of that, mga tabloid. Right. Mabilis lang tayo today. Critical thinking question. Kailangan nyo na mag-isip critically. Can we use data from social media postings? Depende, bakit? Kasi meron din naman kung may mga values, meron naman mga opinion lang. Paano malaman ko anong valid at anong opinion? Hindi, so wala. Walang tama, walang mali. Yung iba galing sa news, parang gano'n. Yung iba kasi sinishare post, tapos nagbibigay ka ng opinion nila. So yun ay iba na siya. Okay. That's a good one. Any other? Social media posting. Nasabi mo na kanina, Miss Yuki, may nasabi ka about social media. About social media, may nasabi ka. Pages? About pages? Ano kaya? We can, sir, yes. We can? But we must make sure na verified yung account na yun or yung page. Tama. We can use it for that. Tama. Siguro at this point on, nasisensyo naman kung bias, di ba?
Diba? Kumbaga, hindi, ayaw maging political, pero sabihin ko ng political. DDS group. O, yun, DDS group. O, alam nyo na kung tungkol saan. Diba? Tapos sasabihin nila na ganyan. Okay, pwede nyo gamitin, pero again, you have to make sure na, is it bias? Is it a propaganda? Is it advantageous towards something? Diba? There are pages na masasabi nyo na legit. Pero this is still up to your better judgment. Okay? Sinasabi nila, for example, Rappler is more of libertarian than Republican, mga ganong klase. Mga ganong klaseng bagay. So, it's up for your better judgment. Pero if you would ask me, kung nagsusulat kayo ng papel, lalo na research, wag na lang kayo mag-ano ng social media. Maybe you could cite statistics, pero what you can do as a smart person is to find the source. May sinabi si ganitong page according to ganito, ganyan, ganyan. Hanapin yung source. Kumbaga, ano yun? Yung follow the rabbit hole. Pag nakuha nyo yung mismong source, baka may matagpo kayo na statistics. Yun na lang ang i-cite nyo. Diba? Yes, it can be used as secondary data for research, but you must be mindful of privacy. Okay? Pag nyo ilagay yung pangalan, ethical guidelines, and by ethical, meaning yun na nga, also, by ethical, you have to disclose to the reader na natagpuan mo siya sa social media. So, if just my 2 cents, wag na lang. Second question. Why might a researcher need to use both primary and secondary data in the same project? Go. Graded. Oh. Kasi sir, kailangan siya gamitin yung primary and secondary kasi may mga data na baka di makuha during survey and questionnaire na pwede makuha through secondary data like that. Like existing na galing sa mga legitimate page, based on Facebook. Tama. Tama yun. Anyone else? Wala na? Kasi na lahat. Sige, 200 points ka na. Pero tama yun. Kasi, yun na nga, may mga certain type of research na magiging mahirap. Kunyari, kailangan mo mangolekta ng information about 300,000 participants, which is possible, but virtually hard na given the limited time. Pero dahil may mga other researchers na naghanap sa ganitong bansa, sa ganyang bansa, ang dami na, di ba? Pwede mong gamitin yung data nila and to collate them. This one is called meta-analysis. Narinig niyo na ba yun? Narinig niya, meta-analysis. According to the meta-analysis, pag nag-ano kayo, nagsusulat kayo, sabihin, according to the meta-analysis. Pag meta-analysis, ibig sabihin, in-analyze no researcher na to, yung research niya, at hinanap niya kung ano yung common. Okay? So, sa madaling salita, ang meta-analysis ay isang uri na research na nangolekta ng maraming legit secondary data at in-analyze niya kung anong common, anong hindi, anong familiar, anong not familiar, what's the trend, what's not. Pero within meta-analysis, syempre may paraan din how to do that. So that's just an example of a researcher using both primary and secondary data. Another thing that you can do is you could use a deductive approach. Diba? Parang yung ginagawa natin, basically, this is what we're trying to do. We don't try to get data muna, tapos saka tayo gagawa ng research. We try to use data of other people, diba? Pag nakugamit na natin yung data ng ibang tao, doon tayo gagawa ng primary natin. Diba? So, kumbaga, imbis na gumawa tayo ng sarili nating kalsada para makapunta dyan, gamitin na lang natin yung ginawa ng kalsada ng iba. Baka malay mo, may iba tayo matagpuan, diba? So, that's a smart way of using what other people... Ano to Isaac Newton Alam yung sabi ni Isaac Newton? Standing in the shoulder of giants allows me to see greater views. Yan sinabi niya. Imbis na ipilit ko pa na makita within my 2 eyes na umakyat, doon na lang ako tatayo sa balikat ng mga ibang magagaling na tao na nauna na bago sa akin, which allows me to see better things. So, yun ang ginagawa natin. A researcher using both secondary data and primary data. Alright? Tama ba pinagsasabi ko? Baka mali. O yan, tama pala. Siyempre, ako gumawa niyan. Hirap na, baka mali pala. Deductive approach, okay? Wala akong clicker Baka mali sinasabi ko, di ba? May sinabi pa akong Isaac Newton, Diyos ko Lord. Okay, meron pa pala. How can a researcher be confident in the credibility of a data they didn't collect themselves? Paano kayo magiging confident
sa mga data na hindi kayo nangolekta. Dali lang yan. Dapat nga, basic skill na yan eh. Magtatawag ba ako? Paano ako magiging confident na legit to? Paano ako malalaman na legit to? Magbibilang ulit ako. 1, 2, 3, 4. O, ano wala ka 5? That's good. Good intuition. Ano pa? 1, 2, 3, 4, 5. Miss Yuki. Oh, nagbilang uli ako eh. Hindi ko dala yung ano ko eh. Tawag dito, stratified sampling to eh. Oh. Pag, kapag sabi ko kanina, pag, legit or facts, yung mga sinasabi ng source na yun. Especially, or like, most likely yung mga answer. Yung mga media natin, like GMA, yung mga credible, or like, mas maganda sa mismong government statistics. Tama. Aalalamin mo ko yung ano yung source. Diba? That's one good way. may intuition tayo kung ano ba totoo hindi. Malalaman yun eh. At this point on, ang dami ng kumpara sa sa mga mas matatandang generation. Yun ang drawback sa mga matatandang generation eh. Sila mas naniniwala sila sa kahit anong iba tong pages. Pero malalaman nyo naman, kumbaga sa pangalan pala ng page eh. Kung may bias o hindi. So, doon ako happy at sa natin, grabe. Parang naging Gen Z ako. Sa generation nyo, na alam nyo ba sa training namin na pagkamalan ako 24 years old? Ay, grabe ako sa'yo. Grabe. Kasama ko yung mga staff, Army Rangers. Kasi kami, reservists. Dalawa lang kami pinili out of 40. So, tinanggap ko na 40 sa Marine Reserve. Tinanggap ko na. Kahit may mga risk, ganun. Pumayag naman sila. Siyempre, ginalingan namin. Tapos, akala nila 24 years old. Oh, grabe. Ito sinabi ko, 38 years old na ako. Hindi sila makapaniwala. Pero, yun, 38 years old eh. Pero yun, tama ka. Malalim mo kung legit. Ano kinakain ko? Kinakain ko puro stress. Joke lang. Okay. Verify the source authority. Check for biases. And confirm the timeliness and relevance of the information. Okay. Malalaman nyo na yun eh. Hindi na kailangan ituro yan eh. Gut instinct na lang yan eh. Okay. Oh, last. In what situations would using secondary source data be more ethical or practical than collecting primary data? Sinabi ko na yun. 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Kasi nga, sir, pag secondary data, minsan mas legit pa yung mga secondary data kasi nga, ginawa na siya na pag-aralan sa mga iba o para pag-primary data. Kasi minsan yung secondary data na tinitingnan mo, baka mas madaming respondents yan, mas nakilatis, mas nanggaling sa Hindi ko naman ina-undermine yung alam nyo, pero totoo nga naman yun. Baka nanggaling niya sa mas expert ba. And remember, even though we're good, there's always someone who's better than us. Ano naman talaga reality ng bagay-bagay. So, ang importante, you have to admit na hindi ka gano'ng kagaling. You have to find sino bang mas magaling ka at sino mas magaling sa inyo. So, that's also a good one. And that's, although this is not part of the research that we're doing, kumbaga life skill, as a person, you have to understand where you stand. Okay? Nasaan ka in the middle ground? Am I good? Am I great? Am I better? Because if you're good, there's always someone who's better than you. This is where secondary data always comes. Alamin mo kung anong impormasyon na nanggaling sa mas magandang sistema ng paraan ng pag-research, ano ba ang sinasabi nila. Okay? Doon papasok yun. Very good. Secondary data is often more ethical and practical when collecting kasi hindi ko malayo, pero ganoon na rin yun. Maganda rin yung sinabi mo. Kung mahal ba, or large-scale research, baka may gumawa na ng nag-research na sa isang buong bansa, gano'n. It happens, gumamit ng census data. Yun ang maganda pag gobyerno ka at kaya mong mag-census at kaya mong mag-correlate sa mga natagpuan mo. Yun ang magaganda. Ewan ko na kung anong ginagawa natin sa census. Naging part na ba kayo ng census ever since? Wala. Yes ba? Kailan ba? Pumunta sa bahay nyo? Babahay-bahay, sir. Bahay-bahay sila?
Ay, grabe. Pati din sa ba? May bigay na ayuda? Wala. Tayo ng Pasig, sa amin meron, may ayuda. Magaling sila eh, mag-ayuda, nagsisensus na rin sila. eh. Kasi yung more on sa mga family. Yung kami, yun kasi yung mga yung household. Nandiyan sa pamilya kung may mga bata pa. Okay. Ang ano po nila, ang pinaka-concern nila is yung mga anak nila na parang pinagtitinda. Okay. So, depende sa organization. Pero mostly sa inyo, taga-QC, no? Yes. Majority. Sino hindi taga-QC? Taga saan ka? Bulacan? Bulacan? Tagig? Caloocan? Bulacan? Layo nyo. Grabe. Nag-teleport na. Grabe. Akala ko ako na yung pinakamalayo. Pasig lang ako eh. O sige, naintindihan ko na kung malilate kayo. Pasig. Grabe. Sige. Okay. So, statistical treatment of data na tayo. Involves a series of steps that transforms raw data into meaningful insights for data analysis. So, sana naman lahat sa inyo nag-Google Forms, no? Yes, sir. Alam niyo, I have nothing against other ways, pero ang kagandahan ng Google Forms is that it provides, ano yun? Pag Google Forms, at least kaya nyong extract sa Excel yung, na-try nyo na ba yun sa Excel, yung results? O yun, nandun na lahat. Sir, hindi siya, pero pinanong silver from yung election. Iyan ang correlate sa Excel. Tapos makikita mo yung report ng that. Kino-relate nyo? Ay, parang tignan nyo lang yan, sir. Pag in-export nyo. O yun, okay yun ang madali. Kasi at least, para sa gagawa ng data analysis, madali na yung buhay. Ha? Gusto niyo ba Wag na, ayaw na dumagdag sa problema nyo. So, for the record, padalian niyo yung buhay ko, ha? Ayun, nakatingin ako sa camera. For the record yan, ha? Galingan nyo naman yung statistical treatment of data. Pero, sige, may activity tayo para dyan. Statistical treatment of data involves a series of steps that transforms raw data into meaningful insights for data analysis. Ako na dyan. Data preparation. Cleaning and organizing raw data to prepare it for analysis. Ano ba yung ng data preparation? Ito, next pala. Descriptive statistics. Summarizing data. Using measures like mean, median, and standard deviation to provide a simple overview. Mean. What is mean? Alam ko yung video. Mean. Masama ugali. Mean mo naman. Mean? Galing mo, average. Median. Sinabi na median eh. Middle. Galing mo talaga. Galing nga. Hindi ka magtura. Okay, yung standard deviation. Kaya kung baga standard deviation, ano yung from point 1 to point 8, ilang numbers. Kumbaga, may average, may above average, may below average. Ano yung points between the two? Tapos, siyempre, average, above average, average, above average, below average, ano yung mga numbers in between. Pero you don't have to preoccupy yourself when it comes to that. Pero descriptive statistics allows you to describe that. Ano yung mean, ano yung average sa data nyo, ano yung gitna, ano yung pinakagitnang data. May mode din eh. Pag sinabi mong mode, ayun yung pinakamadaming numbers. Kumbaga sa statistics nyo, sa survey nyo, out of 30, ano yung pinakamaraming sagot? 3 ba? 4? You could tell na yung mean, median, mode, almost the same yun eh. Parang gitna yun eh. Central tendency ang tawag doon. When you say central tendency, the tendency to be centered, ano yung madalas na gitna ng data? Kasi yun ang importante, pag mangolekta kayo ng data, saan nalalaglag on average lahat? Nangolekta kayo ng 100 data, saan nalalaglag yung data? Ano yung average? Ano yung pinakamaraming sagot? Ano yung gitna? Okay? Siyempre, hindi naman lahat. Pasok agad doon. May outliers, may ganyan-ganyan. Doon papasok yung standard deviation, mga ilang points, gaano kalayo. Pero, huwag nyo na problemahin yan. Yun lang muna.
Okay, so inferential statistics, if you can describe, you could infer. What is to infer? Naalala nyo is, ibig sabihin ng infer? Infer, inference, inference. No idea ako ng inference? O may bago na naman tinuro. Inference. Inference is, you have a reference. Inference is to going beyond your reference. Sa madaling salita, you're trying to predict, not guess. Because predicting and guessing, they may almost sound the same, but between guessing and predicting using data, mas matalino ang predicting. Pag sinabi mong infer, you're trying to look beyond. May interpolation, okay? If you have a data set from 1 to 10, what is 11? What is 12? What is 13? Inferential. Meron din interpolate, may extrapolate. Pag sinabi mo extrapolate between 1 and 2, ano kaya itsura ng 1.5? Yung gitna. Between 2 and 3, ano yung itsura ng 2.5? Kahit hindi pinapakita ng data nyo, na sagot nyo, dahil meron kayong inferential statistics, may para kayo para malaman kung ano yung data, matatagpuan nyo by using formula. Pero ako bahala dyan. Hirapan ba kayo? Now, making predictions about a larger group based on a small data sample. So far, so good. Meron kayong 100 data, at the very least, malalaman nyo pag may 200, 300, ano kaya? Ano yung possibly? I'm not saying na 100%. What is the probability na ito yung magiging sagot ni ganito, ganyan, ganyan? Ano yung magiging behavior ni ganito, ganyan? By the 200, by the 300. Kasi meron kayong formula. And ngayon, nalalaman nyo na bakit mas okay kung mas marami kayong sample. Kasi kung mas marami kayong sample, mas yung formula nyo, mas reliable. Kasi kung baga, tayong dalawa lang, sa tingin niya magiging practical yun para sa kanya hindi. No. Kasi madaming variability. Okay? Kung malaki ang data set, lalo na sa inferential statistics, which also happens to be quantitative, mas madali gumawa ng statistical analysis. So far, so good. Nakakuha niyo? Okay. Yeah. The goal is to make sense of the data, identify patterns, may patterns pala, and draw valid conclusions based on evidence. May conclusion ka kasi gumamit ka ng statistics. Okay? Diyan papasok ang mga regression, correlation, ANOVA, t-statistics, t-test, f-test, z-test, dami na. Pero ako na bahala din. Lalo bang humirap ba nyo? Daming alphabets na. Grabe. Z-test, t-test, okay lang. Basta kunin nyo yung data, ako na bahala. Okay? To data preparation. Kung ako gagawa ng data, ito gawin nyo para sa akin, ha? Data preparation, ha? Getting your ingredients ready to cook. Ako magluluto. Okay? Kayo mag-ready ng ingredients. Handling missed values. Decide. Ibig sabihin, bahala kayo sa buhay nyo, okay? How to deal with gaps in your data either by removing or replacing them. Example, ghosting. Kung may mga sagot kayo na respondents na 50% lang binigay, bahala kayo. Buburahin nyo ba? O hahanapin yung average? Bahala kayo. Basta kailangan ko yung data. Kaya naman, mag-guess nyo naman yun. Siguro naman, pag mga 40% lang ang binigay, ako, tanggalin nyo na lang, burahin nyo na lang. Pwede din yan, sir. Mali ang input. Pwede din yun. Pero it's up to your judgment. Okay? Or you could use averages. Kumbaga, wala siyang sinagot, let's just perceive na wala siyang sinagot, out of 10, sinagot lang niya 8 or 9, we could say that this person falls between the central, yung gitna, you could use averages pag in-average yung sagot ng iba. It's up to you. All I'm saying is, meron akong number, so I could work with. Okay? Sige. Kumbaga, bilang yung dahon ng malunggay para sa tinola. Okay ba yun? Kailangan 10 dahon. Okay? Para malaman natin. Right. Data cleaning. Correcting data errors and standardizing formats. Kunyari na lang. Typos, ensuring dates matches, lalo na yung, alam nyo, capital offense. Pag capital offense, pag lahat
title caps, small caps, bilang may isang naka-all caps. Small caps yun na. Huwag nyo na balikan yung, ba't mo yung all caps to? Ganun. Kayo na, ayun, at least sumagot na yun, di ba? O real dates, o may sumagot ng February 30th, di ba? Alam nyo na yan. Bahala na kayo kung tatanggalin nyo ba, ayusin nyo ba, ganun. Gagawin yung February 29, leap year yun, 28. Alam nyo, minsan may ganyan talaga. May sumagot na ng 32 sa kalendaryo. Ayaw kitang husgahan, pero nahusgahan na kita eh. Pero yun, 32. O may 30. So, linisin nyo yung data nyo pa yung mga ganyan. It happens. I'm telling you, it happens. Deliberate or not, it happens. Okay? Baka na-typo lang. Data transformation. Converting data to a more usable format like changing text categories into numbers. Kung napapansin nyo, kinategorize ko na yung mga survey nyo into 1, 2, 3, 4, 5 para madali ang buhay ko. Age groups, ganyan. I don't want to get into the topic of gender, pero yun na rin yun eh. Para madali lang naman para sa statistical analysis. Because remember, when you use statistical analysis, we relate numbers, not criterias. We relate numbers. If age was given into 1, 2, 3, sige, 3 na yan ha. I don't wanna go to that discussion. 1, 2, 3 na lang naman. At least I could relate 1, 2, 3 with 4, 5, 6 of something else like age or demographics. Diba? Hindi unlimited. Hindi rin sobrang limited. Okay? Pero in my part naman, at least na-categorize ko na at least into 5. Hindi ko na pinadami. Ngayon, nagigess nyo na bakit? Para malinis ang data. Okay? Para malinis ang data. Now, syempre, yung how you categorize age groups, depende rin naman yan sa study nyo. Pag sinabi nyong Gen Z, may Gen Z ba na 40 years old? Wala, di ba? Gen triple Z na yun, di ba? So, within Gen Z, may mga certain sub-criteria din naman. So, pasok pa rin naman. Pero, convert data into more usable formats. Yan. Changing categories. Preparation. Outlier detection. Ito, important ito. Identifying and deciding what to do with data points that are very different from the rest. Kunyari, Likert scale of 5, pero may sumagot pa rin ng 6. Kung hindi nyo naayos properly yung survey nyo, minsan nangyayari yan pero I'm pretty sure na walang mangyayari sa inyo. Dapat walang mangyayari sa inyo ganito. But it does happen. 1 out of 5 sagot niya 6. Ewan ko, palong-palo ba siya o sobrang excited siya sumagot. Pero nangyayari yan naman. Bahala na kayo how you decide to deal with 6. How you deal with 0. How you deal with -1. Diba? Lalo na pag ang paraan niya ng pagsagot is underline, sila na magsusulat ng number. So para maayos natin yan, it's within the way of how you design your survey. Kung yung survey nyo, alam nyo na foolproof, full as in full tanga. Proof siya ng tanga. Okay? Immune siya sa pagiging tanga. Okay? Isipin mo na, pag-google, nag-survey ka na, tapos 1 to 5, may sumagot pa rin na 6, foolproof na. Hindi ko na alam yan. Nasa survey nyo na yan. Okay? So, pag-design nyo na rin na yan. Pero mahala kayo kung gusto nyo malaman kung sino bang tanga. Okay. Data validation, checking that your data is accurate and follows a set of rules. Kunyari, age being a negative number. Wow. Grabe. Age mo, -1. Okay, galing na. Di ka pinanganak. Or the product price is 0. Yung mga ganyan klaseng bagay. Again, all I'm saying is this will not occur if the survey that you're providing is foolproof to begin with. Walang chance na maging tanga para sa hindi mangyayari yan. So, part na rin yan. Pero in any case na mangyari man yan, it's up to your better judgment. How do you deal with that? Do I use averages? Do I simply follow through kung ano yung pinaka-malapit na number when it comes to that? It's up to you. Okay? Pero kung if a certain number of your respondents, ganyan pa rin ang sagot nila, pantanga ba talaga, you have to look back to your survey, baka may mali kang ginagawa. Pero walang ganun, ha? Mas tanga sila na kaysa sa atin. Okay. Exercise to. Graded.
Graded. Siyempre, kailangan ko ng dahilan para bigyan kayo ng score. O, ayan. O, may sample tayo. Isayin natin. So, magtatawag ako ilang man. Okay, sige. Ikaw last call, di ba? Sino ba? Ikaw. Diba? O, ikaw. Hanap ka ng mali dyan na pwede natin ayusin rin. Apat lang yan. Yung Jose. Jose? Wala siyang age. Saan? Jose Garcia. Jose Garcia? Wala siyang age. Yeah, that's right. Okay, it's up to your better judgment. What do you do? Okay. O, sige. Nagtaas ka na kamay, o. Yung another mistake. O, sige, o. Wala po siya. Sino? Si Rihanna wala ako dito. Oh, Rihanna. O, baka sigurado ko ba si Rihanna yan? Iisip kasi lahat. Oh, tama. Pwede rin naman. Pero baka na, di ba? Oh, sino pa? Oh, ikaw, oh. Okay, walang pangalan na, sir. Pangalan nino? Jose Garcia, lowercase ka. Tama. Oh, good yan. Good. Oh, oh. Sino? Kanina? Iba yung format. Di ba? O, sino pa? O, ikaw. Sana? Sino? All caps. Dalit na. O, last one. Ano po ba yung sa purchase bid, sir? Sa pinaka-recommended? Exactly. Hindi pa nangyayari. Oh, ikaw. Oh. Si Pedro pa. O, di ba? O, last. Meron pa bang ano? Ikaw, o. Sa email. Kanino? Bakit naging mali? Kasi yung email, siya na nagkaito sa lahat. Pwede rin naman, oo. Pero example naman yung email.com. All I'm saying is that matatagpuan nyo naman kung may suspicious kung may conspicuous ba eh. It's up to your better judgment. Yun ang challenge sa forms. You cannot really verify. You shouldn't and you wouldn't spend that much time verifying kasi sayang ang oras nyo. Pero, again, may mga tao na ganyan eh. O, si Rihanna, sinagot ang ano ko, di ba? Yung ano lang, minsan may mga deliberately na nga lang naman, di ba? So, regardless ko naman sagutin nila. So, this is just cleaning. I'm not saying which one is right or wrong, pero malalaman nyo naman sa better judgment nyo kung ano yung pineke, di ba? Ano yung pineke, ano yung nagkamali out of goodwill. Kahit nagkamali lang talaga, malay mo man si Pedro Tan, talaga nalagyan na niya na zero, di ba? Jose Garcia, ayaw niya sabihin ang age niya. Pero this wouldn't happen if your form itself is very systematic, pristine. Kaya ako mas gusto ko na ano yung online eh. Kasi minsan sa online, pwedeng may mga certain values na pwede mo lang ilagay. Pag nag-triple digit ang age mo, ay grabe. O di, ikaw na, ganun din. Diba? Or kung sumagot man, makita mo na ganyan, all caps or hindi, diba? Pwede nyo ayusin. Kasi kung aayusin nyo yung data nyo, again, data cleaning, if you clean things up, it's better for people to move around. Especially for the person who's doing your data analysis, which is, okay? Sige, sample lang naman. It will happen. Alright, so moving on. So we got data cleaning, moving on, descriptive statistics, describing raw data by organizing, visualizing, and summarizing. We're simply describing lang. Kung ano natagpuan mo, yun lang. Wala ka nang sasabihin. Na iba. Ganun na. Describe lang is all you need. Not to make broader conclusions or predictions, because conclusions and predictions, it's up to inferential statistics. Your conclusions, your hypotheses, hypotheses. Your hypothesis and your prediction is all up to your inferential statistics. But before that could happen, you have to describe. So, dito papasok ang descriptive statistics. O yun, central tendency. Shows where the middle of the data is using mean, median, and mode. Saan napupunta yung gitna ng lahat ng bagay?
Saan napupunta yung bigat? Kasi kung matagpuan mo ang gitna, madaling mahanap ang kanan at kaliwa. Ito nga naman eh. Di ba? Yun nga naman eh. Ano bang gitna na lahat ng bagay? Para sa akin, ang gitna na lahat ng bagay, EDSA. Pag ako nawawala, matagpuan ko EDSA, okay na ako. Yun yung gitna eh. Di ba? Cubao. Ngayon kahit taga-Pasig na ako, malaman ko lang na nasa Cubao na ako, kaya ko nang hanapin ang sarili ko sa mundo. Yun yung bagsakan ng lahat ng bagay. Central tenth, which is true. Where everything falls in the middle. Yung data mo, saan ba nalalaglag yung middle? Minsan in ages, may mga middle. In income class, may mga middle. It shows the averages. Median, ano yung pinakagitna ng data? Mode, ano yung pinakamadalas na sagot? Okay? Yun lang naman. Mean, median, mode, central tendency. At wala kang kailangan i-interpret. Shows the typical value of your data where the weight is. EDSA. Variability measures how spread out the data is using a range and standard deviation. Familiar ba kayo sa standard deviation? No idea. Okay lang, pero when you say standard deviation, if you have, wala akong marker, pero sabihin na natin na, yun na lang, basic natin, we have average, above average, below average. Between average and above average, ilang points kaya meron? Yun na standard deviation. Siguro 3 lang. Therefore, kung 3 points, average, tapos above average, high average, o pag high average, dahil alam mo 3 ito, ilang points kaya from average to high average? 6. Yun na standard deviation. 3. 3. Kumbaga malalaman, syempre bell curve yan eh. Bell curve, average, alam niyo yung bell curve? Diba? Yan yung gitna, kung saan madalas na pupunta lahat ng numbers, syempre bell curve yan, ganun, ano yung next dito, ganyan. Ilang points in between bago natin i-categorize. Yun ang standard deviation. Pero kung nabahala yan, magulo yan eh. May po ako mali. Pero dapat alam nyo kung ano standard deviation. Kasi kung hindi nyo maset, baka 3, biglang 5, you cannot justify bakit 3 to 5. That's wrong in itself. You should have kaya nga standard deviation eh. One value that you've computed, knowing ano yung spread niya. Understanding the spread or dispersion of your data close to the center, one extreme outlier of your average salary plus Elon Musk. So for example, ang sweldo ko, for the record, off the record lang, kunyari ang sweldo ko is 40K per month. Okay? Yun ang sinulat ko. Tapos nagulat na ako sa isang survey na ang sweldo ko is 40 million per month. Yung pala, in-average nila yung sweldo ko with Zaldi ko. Diba? So malalaman nyo na may outlier. Tumaas ba yung sweldo ko? Hindi. Pero may outlier, ang laki ng standard deviation at in-average kaming dalawa, yun na mag-reflect. Do you think my monthly salary is 400 million? I hope so. Kaya importante na malaman natin kung ano yung standard deviation because in any data set, there will always be outliers. May masyadong mataas ang sweldo, hindi ko na lang alam kung anong ginagawa nila at mayroong tao na mababa ang sweldo. Kung alam nyo kung ano yung differences, ma-justify natin bakit ang sweldo ko from 40K a month naging 400 million a month. Okay? So yun, importante na malaman natin ang standard deviation. Right? Saldi ko talaga. Magkano kinikita yan? 98 million a day ang kailangan niyang gastusin. Okay, next one. Okay, so kailangan nyo maisulat din ng standard deviation. So yun lang, that's just an example of you saying the standard deviation. Kasi pag in-average yung lahat ng mga bagay-bagay, dapat malaman nila yun, di ba? So, malaman din ng matalino reader ko ang standard deviation. So descriptive statistics, describing, frequency distribution, shows how often different values appear within a histogram, ilang beses out of something, may image naman tayo dyan. See if your data follows a bell curve, if it's skewed to one side or has multiple peaks. I'm gonna show you that. Kung pag binato mo yung data mo, in a chart, saan sila nalalaglag? Usually nalalaglag sa center. Okay, yun ang frequency distribution.
No inferences, kasi ang trabaho ng inferences, as for inferential statistics, you can't use descriptive statistics to make a predictions or generalized finding, kasi generalized finding is using inferential statistics to answer your hypothesis. So, ayun lang, pinapresent ko lang, data presentation lang. Ayun yung mga limitation ng descriptive statistics by explicitly stating that you can generalize from your sample to a larger population. So you're basically describing with descriptive statistics. Describe mo lang eh. Sa data namin, ito yung pinakamadami, ito yung pinakaunti, ito yung average. Yun lang, kaya nyo sabihin. Mean, median, mode. That's all you need to understand. O yan, example, kung saan nalalaga, pag binato mo yung data mo, ito yung bell curve, kung saan yung, ano yung average na napupunta. The usual bell curve is a symmetrical unimodal. Dito lang, parating may average of something. Bahala na kung skewed to the left, skewed to the right. Sometimes data fall like this, may dalawang set of averages, may uniform, ganyan, masyadong uniform, sometimes random. Pero you don't have to be bothered when it comes to this one. You just have to understand, in presenting your data, kailangan nyo maisulat in a table. Tinignan nyo ba yung mga ginawa ko na before, yung sa paano ko pinesent sa results? Frequency, okay lang, sige, wala pa tayo doon. Pero yun ang gagawin nyo when it comes to that. Right, so presenting your statistics, pag meron na kayong descriptive, describe, pag sinabi natin describe, you're describing, you're also presenting. How do you present it? There are many ways to do that. Pie chart. Familiar sa inyo? Pie chart. Kumbaga, alamin nyo lang. This is an example. Ano yung out of 64 responses? Ano yung pinakamadami? Ganyan. That's one. Ganyan na naman. Again, you are despacito na. You're describing. Ganun lang naman. You're basically describing. Walang inferences. Okay? Alright. Histogram, parang yung bell curve din yan, sa mga sagot, kunyari, sa isang tanong, 1 out of 5, sa sila nalaglag, majority falls under 4. Right? This is basically describing. Sorry guys, Jojo, don't dance. Okay. Pinasayaw, nung nandun ako doon sa ang mutya ng ganun, pinapasayaw nila ako, hindi ko kaya talaga sumayaw, grabe. Pero anyway, hanggang ito lang sayaw ko eh. Pero okay din naman. Magandang gig. Puro gwapo. Saka magaganda. Isa lang yung bida eh. Ganun ba yun? Isa lang yung bida ng babae? Hindi ako nanonood dun eh. Pero puro mga papinsit. Okay. Going back, line graph, no prediction, just present. Kung ang line graph naman is also a type of frequency distribution. Pero dito categorical eh. Kumbaga lahat kayo, ano yung mga preferences nyo? Ano nga uling ginamit natin? Tinolang papaya, tinolang sayote, ganyan. Kunin natin, ganyan. Tinolang mangga, ganyan. Bahala na. Dito natin kinakount. So walang ano doon, walang averages within one category. We're simply counting in the frequencies. If you want to present this like that, as a pie, it's up to you. If you want to present this like this, it's up to you. But, definitely, dahil APA tayo, walang gagamit yan. Lahat kayo ito gagamitin nyo. Table. Sorry, lahat kayo table lang gagamitin. Because it is how you write papers. Sorry di ako nagsabi ng batas kung ako lang naman, pie chart na eh. Madali na yung pie chart. Google Forms kayo, nandun na yung sagot nyo eh. Diba? Pero, sorry na lang, I'm just doing my work. You have to write it like a table. Kung frequency man, nandun na kayo nakalagay. Pag sinabi frequency, basta hanapin nyo na nandun. Pero ito kasi ano na to eh. May mga verbal interpretations na lang eh. Kumbaga ganun eh. Ano yung averages sa mga sagot nila, ganyan. I-describe nyo. Meron na, madali lang naman na yun eh. Basta importante yung averages. Pwede naman frequency eh. Numbers, ilan, ano yung mean, gano'ng kasing bagay. Matatagpuan nyo naman sa paper. Sorry hindi ako gumawa ng table eh. Mas gusto ko yung yung bilog kaysa sa table eh. Pero wala, yan talaga eh. Okay? Alright. Kasi you're gonna present what you describe. If you're describing, you're technically presenting. If you're presenting, you're technically describing.
Oh, inferential statistic tayo. Wala akong relo. Anong oras na? Nagutom na sa engineering. 47. Oh, paano ba to? Pwede mo pass around to? Pass around nyo na. Oh, come on. Habang ano. Paano nyo babanatan to? Oh, pass. See? Tuloy na natin ang ano. Kain na kayo, guys. Enjoy ba kayo sa birthday ko? Salamat. Yeah, thank you, guys. Okay. Inferential statistics. Inference. As I mentioned, to infer is to have inferences. Inferences is to knowing beyond the lines. You could interpolate, extrapolate, blah, blah, blah. Ano siya? To make predictions or generalizations about a larger population based on data from a representative sample. Naalala niyo yung handful of sand in the beach? Gusto kong alamin yung ano bang quality ng sand sa isang beach. So imbis na isa-isahin ko kada buhangin o wala na isang example, kuha ko ng isang handful. At mula sa handful na to, doon ako pwede gumawa ng inferences, which confidently allows me to say na itong natagpuan ko, baka ito rin yung features, description, ito rin yung criteria of the other sands na pupuntahan ko. So kung pumunta ako dito at lumampas ako ng 50 meters, pag dumakot din ako, yun din more likely ang itsura. To make predictions or generalizations. To mathematically determine how related ang isang bagay, paano sila magkaparehas, or how are they different? Paano sila magkaiba? It's up to you kung ano bang gusto nyo matagpuan. Kung related, gusto nyo malaman na itong grupo na ito, halos katulad na ito, if you use a formula, yan ang pwede nyo gamitin, inferential statistics. So kahit may ipasok kayong mga dataset, always almost the same, or how different. Kunyari, nagbigay kayo ng gamot sa isang sample. Pag binigay nyo itong gamot na ito dito, ano magiging diferensya ng ng itsura nila pagkatapos ng ganitong tagal? Or pwede na rin namang gaano ka iba ang isang grupo sa isa to begin with. Okay? So when you say how related, you use correlation, you use regression, yun yung standard natin. When you say how different, you use t-test, independent and dependent sample. Pag independent sample, gusto natin malaman kung gaano ka iba ang class na ito kumpara sa class ng iba in this time that we're doing. Ano bang araw ngayon? October 10? Uy, lasada sa'yo. Grabe, pabudol tayo. Sa October 10 na ito, gaano kaiba ang klase na to ng 104 sa 103? For example na lang naman, that is independent. Pag sinabi natin dependent, itong same group na to, naalala nyo yung dependent, di ba may kinokontrol kayo? Ano ang pagkakaiba ngayon ng 10-10 sa 11-11? In terms of something, I don't know, baka skills o ganun-ganon. So you either introduce something, may independent variable yan. Siguro ang independent variable ko is, ano mo mga independent variable? Training of some sort. Research training. In 10-10, nag-provide ako ng research training na ganitong klase. Ito yung score natin, ito yung standard knowledge nyo. Pagdating ng 11-11 or 12-12, ano yung magiging scores nyo? Meron bang difference? So yun, that's type of a statistical analysis. Okay? That is dependent. May independent and may dependent. Alright? Let's go na? Sige. Okay. So yun na nga, going back to the example of sands in the beach. Oh, okay. Yeah, to see if the sand compared to the lake, to see if the sand in the beach, how different or how related they are to the sand in the lake. Siyempre, ibang klaseng tubig yan, fresh water, or a desert sand. This is an example. To test a hypothesis, kasi binigyan ko kayo ng hypothesis that may difference at ganito, ganyan, and to make conclusions, we use inferential statistics. Okay? Using mathematical truth, kasi when you say objective truth, gumamit kayo ng mathematics, mahirap kayo ma-refute. May formula kayo. Kung may formula kayo, mahirap kayo ma-refute. Okay? Kung ni-refute tayo ng panel, ituro nyo na lang ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Pero yun siya. Okay?
Example, the sand in the beach is closely related to the sand in the lake but not the sand in the desert. Though wala tayong data, on hindsight, we could say na, yeah, maybe so. Basa yung sand ng dagat at ng lawa kumpara sa sand ng disyerto at sa dagat. Okay? So we could inference using that. Alright, so regression. Most of you are using regression. When you say regression, we use it to predict. Okay, there's a formula when it comes to that. Sorry. The chances of X leading to a Y at a 0 to 100% interval. What are the chances of X, this X, not your X, okay, leading to Y, alright, at 100% interval? Kada galaw ba ni X ay galaw din ni Y, or baka kada galaw ni X, baka dito lang, 80%, 70%, minsan nga negative eh. Pero we can predict. Mayroon tayong model eh. Kung ako gagalaw na ganyan, siya gagalaw patras. Okay? We use regression. So we could say, we could predict. May causality, sa madaling salita. Okay? Example, kung alam mo na madilim ang langit, we could predict na may ulan. That is an example. Okay? Yun na, you could tell if it's 100%. Kung nilagay natin into standard numbers for 1.1 is 100% or negative. This is an example. We use keywords. Pag sinabi natin the effect of a sudden downpour on available angkas, is it positive or negative? Pag positive na may sudden downpour, ano kaya yung available angkas? Nasakay natin. Positive ba o negative? Negative. So, there's a negative relationship when it comes to that. Okay, good yun. Malalaman mo effect. Predicting how many times your lola will say, kailan ka mag-aasawa based on fewer times you visit her. Pag binibisita mo ba yung lola mo, mas maraming beses ba sasabihin na kailan ka mag-aasawa? Yes. Actually, sa akin na nag-a-apply yan. yun siya. Okay? Diba? Siyempre, pag hindi mo binibisita, malamang na hindi niya sasabihin sa'yo yun. Diba? So, may negative correlation yung dalawa. May negative, predictive analysis. May predictive direction yung dalawa. Ito. Bakit ko ba nilagay ito? The impact of one last beer to the number of nung panahon ko stories. Pag dumadami ang iniinom ng tito mo, dumadami yung mga nung panahon ko stories. Ewan ko lang kung reliable lang, pero based on experience ito, yan. Was positive correlation. May ganon, may ganyan. Pero all I'm saying is that there is a model that allows you to predict. Right? Diba? The more that I stand here talking about the subject, the more you are likely to fall asleep. That's one. That's two. Diba? Kasi naubos tayo ng energy level. As an example. Last na yan. Sige. Pagsisisi. Okay? So, may model. Right? May model tayong matatagpuan. And I'm not trying to make you understand this on the get-go, pero ito lang kailangan yung malaman. Kunyari, this is an example. The hour studied is the IV. Hour studied, 2 hours, 3 hours, 4 hours, 8 hours, 10 hours. Ang DV natin is the test score. Makes sense, right? So, according to this model, the more hours you study, anong mangyayari sa score mo? Mas mataas. Okay? So, may model. So, meron yan yung y equals mx plus b, pero we don't want to get to the weeds. Hindi natin alam natin yun. At nagpa-survey kayo, at ito yung mga natagpuan yung sagot. Okay, within the answers, matatagpuan nyo na may parang line, may regression line. This regression line, although it is not guaranteed, it is not, kumbaga, pristine, it allows you to predict. And remember, when predicting, may chances. Is my prediction 50% gonna happen, 8% gonna happen, 95% gonna happen? So if you remember the p-value of 0.05, alala nyo yun, di ba? It basically means na yung model nyo predicts 95% of the time. So if your model, ako na bahala sa number yan, na tumama sa p-value na ganyan, yung natagpuan yung results, di ba? It allows you to predict 95% of the time it will happen. Ano yung IV niya? Ano yung Ano yung DB? so that
enrollment and retention. Okay. So kung natagpuan natin sa regression analysis na significant, it basically would mean by 95% that, ano kaya? Ano yung hypothesis nyo? That social media marketing can Increase student enrollment. yes. Ayun ang hypothesis natin. Predict. Okay? But it's not our goal to prove that it's right. It's our goal to see if it's true or not. Yun ang hypothesis. Hypothesis is a smart way of understanding your model. Okay guys, anong hypothesis nyo? Dapat alam nyo na yan by heart. Ano hypothesis? Impact of and mobile e-commerce and on order processing. So if we follow this model, impact, which is predicting kung mataas ba o mababa ang mobile e-commerce, ano ba, presence or whatsoever, ano bang meron? Yung mga levels, ganon, mga number of ganon. Predictively, mas mataas ang alin DB nyo? Divisoria? Ano na, lumalampas na ako sa screen eh. Ano na, di ko naabot to. Hanggang dito lang height ko. Hindi mo na. Yon. So, yun yung predictive model. Ayun na ang linear regression. We're trying to create a mathematical model that allows us sa bawat dagdag ng isa, ilan ang nadadagdag nito. Okay? Yun siya, regression analysis. Okay. Yung mga blue X marks, yun yung mga observed data. Pero syempre, bago natin malaman yung model, kailangan meron na tayo na-collectan data. Alalaman natin yung trends. Alright? A solid red line is the fitted regression line. You have to be preoccupied by that. Pero it basically tells you the trajectory. It's a straight red line. Not necessarily. This is a straight line. Kung sabog-sabog lahat, masasabi natin na walang relationship ang mga bagay-bagay. And it's all good. At least alam mo, natagpuan mo. Okay? Pero this is just a basic example. So for example, what could be the score for 11 hours of studying? If I studied 11 hours, ano kaya score ko? 1? 110? 1.5? Yeah. Kasi according to this model, how confident are you na yun ang around mga 70%, 80%? O yun siya. Yun ang basic example. No? Hindi porket nakapagbigay ka na ng estimate, meaning na 100% confident ka, halalaman pa yung gano'n ka confident when it comes to that. O for 3 hours of studying, o kung may interpolation tayo, naalala yung sinabi ko, extrapolation is within the numbers. O sinabi ko 3 hours, ilang kaya, probable score kaya? 3 hours. Lapit-lapit no. 73, 72, or within those marks. So if this is interpolation, this is extrapolation, I am able to do that because I have a line. And this line came from the raw data and I make the numbers at tatagpuan ko yan. Okay? Now, para sa inyo, para sa papel nyo, I would write this. Yan ang matatagpuan nyo. Yan, regression statistics. Di tayo napagbigyan ng tsansa na mag-aral ng statistics. Hindi ko na problema yon. Problema nyo na yan. Pero bibilisan natin. Okay? Pag sinabi natin multiple R, the relationship is between the IB and DB. The closer is to 1, the more the two variables are connected. Kung sinabi natin 1 is to 1, kada increase ng 1, matik ganyan. Sapul na sapul ba? Okay? But of course, it's not always 1. May variability yan. In this model, hindi ko na mapalit ng computation, it's around 0.85. Almost close to 1. We could say it's strong. What is a strong linear regression na hindi bababa sa 70? Okay? Now look, you don't have to compute it. I will compute it for you. Ang kailangan ko lang sa inyo is to explain it. It's up to you how to explain it. If it's not significant, or kung mababa man, it's all good. Explain it. Yun lang naman.
No studies are predetermined na alam nyo na yung sagot kasi kung alam nyo na yung sagot, baka may gumawa na yan at huli na kayo sa balita. Walang insignificant study. Depende lang kung paano nyo ipresenta. R square, correlation naman yan. How much of the DV can be explained by the IV? Yan. Papasok yan sa correlation. R squared is 0.70. It means that 70% of the reason a student gets a certain score can be explained by the hours they spent studying. Okay, I'm gonna explain naman yan pagdating sa correlation. Pero basta kailangan nyo lang, if I give you this table, ang kailangan ko lang sa inyo is to be able to present it. Ito yung pinaka-importante, multiple or ano yung relationship. Kada one point ba ng ano bang ang DV dito? Ang IV are studied. Yun ang kaya nyo i-control, di ba? Yun ang kaya nyo i-control. So if we have this model, kada dagdag ba natin ng isang oras, ano kaya yung predictive natin makukuha? We can predict na eh. Ano yung magiging hours spent na makukuha natin. Yun ang model na kailangan natin tignan. Pero at this point on, basta you have to be able to explain the table that I produce. Gets ba? Yeah. Okay lang. Wala kayong no choice. Kailangan nyo. Sorry na lang. A high multiple R typically has a greater value than 0.70, indicating a strong linear relationship. Yung linya, medyo diretso. Okay? A perfect linear relationship would have a multiple R of 0.1. 1 is to 1. Madaling salita. Okay, if I put 1 point agad. Ng 1 point sa X, 1 point ng Y. Yun na siya. And it's not always perfect like that. If you're using a p-value, you need to look at F statistics. Again, that's my job. Yeah, so that's nothing. Alright. Yeah. Okay. Oh, correlation na tayo. Malapit na tayo matapos. Tumitingin ako sa imaginary kong relo. Ano oras na? 7:30. Sabi ng relo ko, 7 something. Okay. Correlation. Correlation, familiar ulit sa inyo? So if regression is predicting, kumbaga solid evidence na pag nangyari to, ganyan, correlation is may dahilan bakit yan nangyayari yun. There's something in between that allows, that makes it happen. Measures the strength and direction of a linear relationship between two variables, see if they tend to change together. Yun lang kailangan nyo isipin. Hindi nyo na kailangan i-predict kung bakit. Correlation does not imply causation. Okay? There might be a third unmeasured variable for influencing both. Basta ang nangyayari lang, pag ito tumaas, ito tumataas. Pero wala tayong explanation bakit. Siguro may something in between. May something in between. At yan ang matatagpuan nyo sa mga data nyo. Sa mga natagpuan yung data. Especially pag mineasure nyo yung demographic data nyo at yung IV and DV nyo, you would find na may mga certain relationships, but it doesn't mean that it always predicts something. It happens na lang. Pag tumataas, mataas yung ganyan eh. Yun na. So, madaling salita, correlation answers the questions, are these two things related? What is the relationship? Yun lang. Kung makita niyo yung relationship na salita sa inyong study, it's automatic a correlation. Regression analysis, how much answers the questions, how much does one thing affect or influence or impact another? So, may mga keywords tayong ginagamit. So, kung naalala niyo paano natin highlight yung mga salita, pag ginamit natin ng impact, ang relationship, we might say na parang, mga salita lang yun eh. Pero yung mga ganyang salita, yun yung magdidikta ng nyo eh. Ng study nyo eh. Especially if someone is reading your title, okay, the impact, matik yan. We're trying to look at regression. So now, you understand why 10% of what we're doing, yung title, heavily impacts the 90%. Kung maganda ang title nyo, maganda ang laman. Kung ang title nyo, salungat sa ginagawa nyo methodology, mahirap na. Papaulitin lahat. Alright? That's why we spent 2 weeks sa title pa lang. So far, so good? Okay. So, yun na. Correlation. Alright, activity tayo. Let's analyze this. Yun kayo? Kuha ng papel. Kuha ng papel. Joke lang. Joke lang. Sinulagay ko talaga yan. Pero, ay, kinabahan. Pero yan ang isang example ng correlation matrix.
Okay? Kung naalala niyo yung, di ba, let's explain ko lang. Joke lang. That's just an example. Ng mga taga-systems plus din naman. That's a correlation matrix. Okay? Siyempre, H is 1:1 correlated, di ba? Year is, basta yan lang yan. Pero, let's try something basic. To, simple na naman. Example, it correlates hours time studying, exam score, IQ score, hours spent sleeping, and school rating. Now, look, within those two, walang predictive model. Just so happy na ito nangyayari. Okay? Pag sinabi natin, pag kinompute natin yan, ako na bahala sa computation, at ang lumabas sa table nyo ay any value that is plus 1 or negative 1, it's a perfect relationship. Ibig sabihin, for example, hours spent studying in exam score, kada taas ng hours spent studying, ang exam score tumataas. Whether inverse, kada taas ng exam score, hours spent studying tumataas din. May explanation ba tayo? Wala. Nandun lang, yun lang siya eh. Can we predict? Maybe. Actually, with 1:1, you can predict. Pero we're using correlation, not necessarily predict. So, pag sinabi natin, exam score and hours time spending is 0.82, what is it? Is it a perfect relationship or a very strong relationship? Strong lang, di ba? Susundan nyo na lang yung guideline. It's a very strong relationship. Bakit kaya? Bigyan nyo ako. Yun, papasok ang model natin. Kailangan nyo maghanap ng mga other related literature to help explain bakit kaya. Bakit kaya? Basic pa yan. Pag mataas ang hours time spending mo, mataas ang exam score nyo, around 0.82% confidence. Bakit kaya? Yun siya. As basic as that. Yung hanapin namin na RRL ko is parang sasagot doon why Pwede mo rin naman sagutin on your personal experience or based sa natagpuan mo na data, pero syempre, mas credible ka kung may sources ka. O ngayon, nakikita niyo na, pag sinulat nyo na sa table to, babalik kayo sa mga related literature, no? Baka pag nagsulat na kayo ng RRL at may na-miss out kayo, sayang na naman. Kaya ako, ang atake ko, unahin nyo na muna yung results, kasi yan, sinabi mo, naghanap ka, ito result mo, naghanap ka ng RRL, bakit? Ngayon, yung RRL, yung natagpuan mong RRL, pwede mo nang ilagay dun sa mismo chapter. It? Nagigets yun na? Yun siya. Ito pa ba? So, if there's a very strong relationship, there's a strong relationship around these numbers, positive or negative, so follow the values, moderate, weak relationship, or very weak or no relationship at all. Siguro na lang for practical reasons, kasi ayoko naman explain yung lahat, let's just focus on strong relationships. Okay ba yan? Okay sa inyo yan? So, if these are the number, ito, example na lang, IQ scores, mababa to, di ba? Mababa. Hanapin nyo na lang. Pag binigay ko sa inyo yung table na to, kayo na bahala, maghanap ko ano yung mga strong or negative. Negative or positive, it doesn't matter. Importante lang naman is i-follow the value. Yun yung example. So far, so good. Sample lang yan. Kasi magpapa-activity ako. Joke lang. Binali ko dito. Papa-activity ako. Joke lang. Pero so far, nagigets nyo? So, may two variables kayo, IV or DV. Actually, regardless na kung IV or DV, it's just something and something. Something and something. Ano yung relationship nilang dalawa? Pag tumaas ba to, tumataas ba to? Pag tumaas, bumababa ba to? At gaano kalakas? Is it around 1:1? Is it around 1:80? 1:60? Or 1:- negative? Yes nyo? Yun ang kailangan nyo explain. Related lang. Hindi natin na-predict. Kasi ibang model ang regression. So far, so good. Any violent reactions? Wala naman. Questions? Yung for example, pag tumaas yung isa, hindi po ba po pwede din po ba na walang nangyari sa Pwede. Kasi baka, ito, example, weak relationship. IQ scores and hours time spending. Pag mag-aaral ako na mag-aaral, tumataas ba ang IQ ko?
According to this model, hindi. Kasi, again, according to this model, what is IQ? Usually, IQ is innate eh. It's genetic eh. Na-inherit ko na eh. So, sorry na lang kung IQ ko ganito, sorry lang, ganyan. So, according to this model lang naman, ha? Diba? So, tama ka. Kahit ilang beses ka mag-aral, ganun, hindi tataas ang IQ mo. According to this model. So, that's a good question. Weak or no relationship. Does it mean na hindi importante yung value? No. It means na may natagpuan ka. Now, it's up to you how to explain it. Now, pag nakuha nyo yung data, again, as I mentioned, bahala kayo paano explain, magpo-focus ba kayo sa mga ganitong relationship, or would you also look at the weak relationships? How would you craft your words in your paper, making it compelling for the reader na parang, uy, okay yung mga to. So far, so good. Okay. Para na low moral kayo sige, meron pa akong 30 minutes. Ito pala, no? What is the relationship of exam scores and our studying? Go. Sinagot na yan. Sinagot mo na, no? Yeah? Ano yung relationship? Exam scores and it is a very strong relationship. Kasi obviously, kung nag-aaral ka, taas ang score mo. Ilan naman. So, no implication. What is the relationship of our studying and sleeping? Our studying and sleeping. Although it's negative, it's a weak relationship. Pero ano yung relationship niyang dalawa? Negative. Paano niyo explain yun? Rational relationship. Yeah, but it's negative. It's a very weak relationship. It's a very weak negative relationship. But if I tell you, pwede pa explain ba? Bakit kaya? Kasi pag nag-study 30, pwede ka. tama, nag-study ka, kamusta tulog mo? Pababa. Pero hindi naman siya 1:1, medyo ganun siya. Ganyan siya. But according to this model, it's negative. Ang galing mo naman kung natutulog ka, tapos natututo ka, di ba? Sana all. Pero sa panaginip ka nag-aaral. Pero again, this is just a model and the model depends upon kung anong matatagpuan. Parang si Rihanna, si Rihanna. Okay? So, magbabato ko ng ganyan, correlation matrix is up to you how to explain it. Bahala kayo kung ano sa kayo mag-focus, pero bahala mo. So far, nagigets nyo? Diba? Last na, IQ scores and exam scores. IQ scores and exam scores, 0.33. So that is what? Weak relationship. There's weak relationship. Diba? Weak siya. Weak relationship siya. Okay. So it doesn't, ako na nasasagot, it doesn't mean na porkit mataas ang IQ mo, ganitong klase ng exam score. According to this model, I don't know what type of test they're giving. Baka mataas ng IQ mo, pero ang binibigay is a language test. Kahit mataas ang IQ mo, pero kung language yan, sometimes it doesn't correlate. Ang IQ and cultural fitness yun pwede. Pero kung language is something else. This is an example. Sige na, lagay ko na yan. Okay. Okay. Activity na tayo. So, kuha na papel. Madali na lang yan, Diyos ko Lord. Kailangan ko na dahilan paano kakainin ko na itong itlog ko. Ha? Aha. Wala eh. Kaya na yan. Kaya na yan. Hindi ko nalagay. Ito lang. Hello. Hanapin ko na sa relationship. Pero ito yung importante. Kahit di na kayo maganda na resources, explain nyo, bakit kaya? Kasi, bakit kaya? Diba? Kasi at least researcher tayo, dapat meron tayong intuition. Alam natin bakit kaya, maobserbahan natin by using intuition. And I'm saying that, walang mali, kahit ilang beses ko na sinabi yan, the fact na aware kayo na tagpuan nyo yan, kaya nyong mag-draw ng other inputs to answer that. Pero bago mangyari, bago nyo malaman kung anong kailangan nyo sagutin, kailangan nyo munang mahanap.
Okay? So, sa data na to, hanapin nyo lang. Mga yan. Tapos explain nyo ano yung relationship nila. Is it negative? Is it positive? Bakit kaya? Each lang, per person lang. Per person. Kasi na-attendance nyo eh. Sagutin nyo lang. Di ba sir, nakakamit na kayo mga strong sa paliwanag? Strong na. Strong nga na. Ayun yung strong. Ay, gusto mo sa paliwanag? What is strong? Very strong. Madali lang yan. Grabe. Kaya yan. Kaya nyo yung class. Kaya nyo yan.